song leader ng papakanta, no? Talaga, amen. Kaya yung mga tinitrain na mag-song leader ay marami kayong matututunan sa inyong pinuno. Ano po? Marami yung mga technique, mga strategy. Alam ko, bumubulong muna yan bago magpakanta eh. Kaya talaga effective, ano? Nag-pray. Amen, church. By the way, church, this coming Saturday, yung ating pong Lord's Supper, gagawin po natin Saturday yung ating Lord's Supper para okay na lahat bago mag-anniversary. Para nakapag-muni-muni na tayo at naalala natin yung una, yung kamatayan ng Panginoon para Sunday morning, anniversary natin, eh lahat po tayo ay nakapagbulay-bulay na bago mag-anniversary. Kaya, take note, church, April 16, Saturday, 5:30, Lord's Supper po natin. Siguro mamaya mag-meeting po kung ano pa yung mga bagay na gagawin po natin. Okay? Ngayong month ng April, of course, dinidiscuss natin is about a growing church. Sa series natin, pinag-uusapan natin yung sikreto ng growing church. Last time, dinidiscuss natin yung tatlo. At ngayon, dadagdagan pa natin yung malalaman natin kung ano ang mga sikreto ng New Testament Church, kung bakit sila mabilis na lumago. Yung sikat nila ay ang bilis ng kanilang growth. Ano ba yung mga ginawa nila? Tayo po muna tayong lahat at tayo po muna yung manalangin. Let's pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat muli sa pagkakataon ganito na pinagkalubos sa amin. Muli, salamat kasama po namin Brother Ace, ay patuloy na magpagaling sa kanyang karamdaman. At pinapanalangin din namin, Panginoon, ang mensahe ito ay tumimong sa bawat puso namin at maintindihan namin, maunawaan namin, Panginoon, yung dahilan kung bakit ang New Testament Church ay lumago. Matuto kami sa kanila, Panginoon, dahil ibinigay mo silang halimbawa para sa atin ngayon. Tulungan kami ng banal na Espiritu, lahat ng sasambitin, lahat ng marinig namin, gabayan kami ng inyong pong Espiritong Banal. Nang sa gayon, Panginoon, manaig ito sa aming puso't isipan, umuwi kami, Panginoon, na busog mula sa inyong salita. Salamat, Ama, at batid niyo ang aming mga pagkukulang. Muli, hinihingi namin ito ng paglilinis, nang sa gayon, hindi maging dahilan ito at maging hadlang ito sa aming paibigyan. Salamat po, Ama, at ipanalangin natin sa inyo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, upo na po tayong lahat. The Secret of a Growing Church, part number 2. Okay. Last time, we discussed yung tatlo na sikreto ng New Testament Church kung bakit sila malago. They recognize the Holy Spirit. They maintain warm fellowship. They model Christ-like generosity. Kaya mga kapatid, wag po tayong mag-pretend na tayo ay giver dahil alam ng Diyos kung sino talaga ang giver. At mas maganda, bawat isa sa atin ay matutong magbigay dahil yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Mahirap mga kapatid talaga yung nagpupuripot, masakit sa damdamin, mabigat sa isipan, di ba? Pati doon sa nakaramdam ng pagpupuripot natin, iba rin ang nararamdaman. Pero kapag ang pakiramdam natin at ang pagkatao natin, ang attitude natin ay giver tayo, masarap sa pakiramdam yan eh. Ganon din, mararamdaman din yun mga tao binibigyan natin. At talagang sa pamamagitan niyan, sabi nga ng Bible, patuloy silang nag-increase sa bilang nila dahil sa pinapakita nilang pagkatoo. Ngayon mga kapatid, in addition, ano pa ang sikreto ng New Testament Church? Bakit sila growing? Okay. Ano po ba? Okay. Ito po ang isa sa sikreto nila. Ang salitang delegation. Alam ng New Testament Church how to delegate people. Amen? Kaya, church, ano maintindihan nyo itong church natin? Kuminsan, itinotawa kayo mag-preach. Kuminsan, itinotawa kayo magpakanta, tumayo. Training po ito para malaman natin kung sino talaga at ano talaga yung gift ng bawat miyembro natin. Kasi pag hindi natin sila binigyan ng pagkakataon na tumayo,
mahirap pong hulaan kung ano ang mga gift nila. Amen. Pag hindi natin sila binigyan ng tsansa na maglingkod, mahirap manghula kung ano ang katangian meron sila. Di ba ba? Amen. Mahirap malaman ang katangian pala ni Brother Lester, magaling pala siyang song leader. Kung mananatili lang si Brother Lester na nakaupo, hindi natin malalaman, magaling pala ito magpakanta. At masasayang lang yung inyong mga talento ibinigay sa inyo ng Diyos kapag hindi natin yan nakita. Kaya mga kapatid, please, are you listening? Amen. Makipag-cooperate po kayo. I-take nyo po seriously kapag po kayo ay i-delegate. Kasi ang New Testament Church, kaya matindi yung sikat nila, yung paglago nila spiritually, naiintindihan nila na ang delegation is important sa loob ng church. Are you listening? Amen. I-take po natin seriously kapag po tayo ay i-delegate. Amen? Amen. Dahil gawain po ito ng Panginoon. Hindi po tayo dito naglalaro lang. Amen? Hinahanap po namin ang inyong mga katangian. Di ba ba? Potential. Magaling pala kayong kumanta. Pero inilihim nyo lang. Sayang. Ano po? Kayo pala ay giver. Hindi kayo nabigyan ng tsansa. Nabigyan ng code natin. Sayang. Di po ba? Tayo bilang mga magulang, tayo galit na galit sa ating mga anak kumisan na kapag kumain maraming tira. Anong dahilan natin bakit tayo nagagalit? Kasi sayang eh. Ayun, naiintindihan niyo pa yung salitang sayang? Amen. Ayaw ng church, mga kapatid, na meron kang gift, tapos ano po? Nasasayang. Maganda, hanggat maaari, mataas ang porsyento, yung gift ng bawat membro ng church na ito, hindi nasasayang. Amen? Okay. Kaya church, i-take po natin seryoso kapag po tayo i-delegate. Amen? Okay. Lagi tayo magpo-post dyan ng schedule. Ang sarap tignan, ano? Yung minus kanina, nagpiplay sila, pamilya. Amen? Kompleto po ba ang minus kanina? Oh, sarap. Di mo ba? Amen? Nakaka-bless. You see, church, kapag ikaw i-delegate, nag-participate ka, ang result, nakaka-bless. Pero kapag i-delegate ka, hindi ka nag-participate, ano ang result? Nakaka-discourage. Di ba? Church, naiintindihan niyo po ba, church? What is delegation? Bakit matindi ang sipa at sikat at paglago ng New Testament Church? Because of what? Delegation. At ang delegation, mga kapatid, lalo natin maiintindihan sa Book of Acts kung bakit natutunan ng New Testament Church na mag-delegate. Natutunan nila ito, kapatid eh. Amen? Itinuro ito sa kanila ng Panginoon. I-guide sila ng Panginoon dito. Kaya natutunan nila yung delegation. Well, of course, tayo mga kapatid, hindi naman din natin alam yung delegation eh. Pero may dahilan kung bakit tayo natutong mag-delegate. Ito po ang ating pag-aaralan. Are you ready? Amen. Ready? Amen. Okay. Part ito ng paglago, pag dinelegate ka, nag-participate ka, lalago ka. Amen? Amen. Ito po ang nangyari sa Acts chapter 6. O, tingnan o, iba na yung slide natin, ano, parang mabintanan ng bukas, ano? Okay, litin natin. O, yan. Matututunan ba natin yan? Amen? Kung hindi tayo nagpasakop at sumunod sa kalooban ng Panginoon, di ba? Okay. Sabi ng Bible, and in those days, nung panahon na kasagsagan na lumalago ang church, when the number of the disciples was multiplied, there arose a what? Murmuring, reklamo, bakit po? Of the Christian against the Hebrews. Ito ang reason bakit sila nagre-reklamo yung mga Christian. Because their widows were neglected in the daily ministration. Yung mga Christian, may mga balo sila. Yung Hebrews, may mga balo din. Kaya lang nagre-reklamo ngayon yung mga Christian, bakit yung mga balo nila hindi naaasikaso? Bakit hindi natutugunan ng pangailangan?
Bakit yung Hebrews okay, pero yung Christian, hindi? Church, ano mga prinsipyo muna ang makikita natin sa verse number 1? First, a growing church is biblical. Ang lumalagong church, biblical. At ang church dapat lumalago. Amen. May problema ang church. Ang disenyo ng church dapat lumalago. Living organism. Kapag hindi lumalago ang church, may problema talaga. Ano po? Another thing na makikita natin sa verse 1. Ang lumalagong church, hindi nawawala problema. Amen? Part ng paglago, problema. At mahirap lumago kami sa pag hindi matatag. At hindi ka tatatag pag hindi ka nagkakaproblema. Kaya kung may problema ang church, part yun ng paglago. Okay, ano ang problema nila? Murmuring of the Christian against the Hebrews. Okay. Laging ang problema mga kapatid, ay yung pangailangan hindi natutugunan. Yan lagi ang problema. Sabihin ng magkarelasyon, wala ka na namang oras sa akin. Ano ang hindi natutugunan? Oras. Ganun din sa church. Laging ang problema ng church at hindi mawawala sa church ang problema. Kaya mga kapatid, ganito obserbahan nyo ang church. May problema ba? Sige po, sabihin niyo po, may problema po ba? Amen. Part yun ng church. Talagang ganun ang church. Hindi natin pwedeng sabihin, church, dapat walang problema, dapat maayos lahat, dapat systematic, dapat ganito lahat, dapat walang napapabayaan, dapat okay lahat. Hindi church yun. Kaya sinayang, ang totoong church, mayroong napapabayaan. Oh, ganun ba, pastor? Yes. Napapabayaan ka ba? Nasa totoong church ka. Are you listening? Yes. Kasi ang New Testament church may napabayaan eh. Laging ang problema, pangangailangan na hindi natutugunan. Church, pag niligid niyo po ang church natin, may makikita kayo talagang hindi natutugunan. Hindi lahat natutugunan dito sa church. And that is the reality ng church. Kaya mga kapatid, maintindihan natin ganun ang church. Na huwag natin masyadong kinikriticize yung church. Huwag natin masyadong ikinichismis, ay ganito yung church, ganito yung church. Alam sinay? Normal yan na mayroong pangailangan na hindi na tutugunan. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, pag nakita nyo, ang magandang po, pag nakita nyo may pangailangan ng church hindi natutugunan, mayroong napapabayaan ng church, ano ang dapat gawin? Ano kapatid? Ipanalangin. Ano pa? Mamaya makita natin, pag-usapan. Okay? Napapabayaan. Just imagine mga kapatid, when we say widow, Ito yung mga wala ng asawa, hindi na makapagtrabaho. Nangangailangan na lang sila ng tulong ng church talaga. No? tapos, ito sila, parang bias pa, Nakikita niyo po ba? Yung Hebrew, yung mga widows, Hebrew, may pagkain. Yung mga Christian, wala. Mukhang bias pa yung sistema nila. Ano po? Okay. Kaya anong ginawa po mga kapatid? As I said, may problema para mag-isip tayo ng solusyon. Again, ulitin ko po, Kaya nakikita natin yung mga pangailangan na hindi natutugunan, hindi para i-criticize, kung hindi para mag-isip tayo ng solusyon. Amen? Tama po ba? Amen. Okay. Pag may problema, anong dapat gawin? Mag-isip kung anong dapat na solusyon. Pag-pray. Okay. Ginawa po nila yung ganito.
Then the 12 called the multitude of the disciples unto them. No? And said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. O yung mga pastor ng church, tinawag ang multitude, sabi ng pastor ng church, kundi makatwiran that we should leave the word of God and serve table. Hindi pwedeng iwanan namin ang pagtuturo ng salita ng Diyos, tapos kami ang aasikaso ng mga widows. Meaning to say, mga kapatid, hindi lahat ng problema ng church ang tatrabaho. Pastor. Are you listening? Malinaw po ba? Hindi pwedeng iiwanan ni pastor yung pag-aaral ng Bible. Tapos si pastor ang maglilinis, si pastor ang mag-aano ng electric fan, si pastor ang gagawa ng mga bagay dito sa church. Sabi ng Bible, hindi lahat si pastor ang gagawa. Naiintindihan po ba natin? Okay. Anong ginawa nila? Nagpatawag at kinalaro muna sa congregation. Hindi lahat kami ang gagawa. Ang goal namin, study the Word of God. Kaya kung ang pastor nyo, makikita nyo nagwawalis, hindi yun ang main duty ng inyong pastor. Amen? Kung ang pastor nyo ay kuminsan nandoon, pupunta roon, nagbibisita, hindi yun ang main duty ng inyong pastor. Kung pista kung mag-pastor nyo, nakikita nyo nililinis dito, hindi yun ang main duty ng pastor. Ang main duty ng pastor nyo, study the Word of God and preach the Word